Nasa France na raw ang dating kongresistang si Zaldico para humingi ng political asylum ngayong nasa jurisdiction na siya ng French authorities. Mas mapapatagal nga ba ang pagpapabalik sa kanya dito sa bansa? At para bigyang linaw ang lahat ng yan, makakapanayan po natin ang international law expert na si Attorney Romel Bagares. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nanonood sa araw na ito. Naku po, Attorney, ano po ba yung magiging opsyon ngayon ng Pilipinas? Options o option na lang para po sa, of course, para mapauwi po itong si Zaldico, gayong nasa France na daw po siya. At recently, meron po tayong impormasyon at sinasabing humihiling nga daw po siya ng political asylum. Well, definitely merong siguradong delay dito dahil yung pong asylum, yung rules po ng asylum proceedings sa European Union at mga member states po nito, may mahigpit po yan. Meron tinatawag na principle of non-refoulement o yung right of a person not to be returned to his place of origin if he faces persecution or threats to his life. At ito po yung isang fundamental principle na sinusunod ng mga korte sa European Union. Ganun pa man, sa tingin ko, maaari pong explore ng ating pamahalaan yung pong mga conventions na bahagi din ng European Union at mga member states. Ito kagaya ng UN Convention Against Corruption at UN Convention on Transnational Organized Crime. Dahil ito po, maaari po itong gamitin para makipag-ugnayan sa mga partidong, mga bansa doon sa European Union. France is so definitely a member of both conventions. The EU as a body is also a member of the Second Convention on Transnational Organized Crime. At maaari pong hingin yung tulong nito, lalo na kapag ang ating pong request ay patungkol sa money laundering. So kailangan po ng European Nexus. Yung po kasing money laundering, isa po ito sa mga grounds for speedy procedures in the EU, lalo na po yung tinatawag na European Arrest Warrant. Dahil kailangan ng double criminality doon na susundin kagaya po ng isang regular extradition process. Well, Attorney, sa European asylum system, mas alam mo to, lalo na nga sa France, ano po yung mga pangunahing criteria para ma-approve o ma-deny yung asylum application? Yung pong isang usual po na ginagamit para sa ganyan ay yung pong political persecution. Within isang tao at meron pong mga banta sa buhay niya, maaari siyang ma-torture, maaari siyang patayin sa kanyang lugar na pinanggalingan. Ito po yung mga madalas na ginagamit ng basehan ng asylum petition. Pero, go ahead. Opo. Yeah. At Attorney, yes, we have examples of that before. Jose Maricison, the founder of the Right. CPP, even if his petition for asylum was denied, there's still an appeals process which could take a long time. In his case, actually, hindi niya inabot yung resolution ng appeal dahil siya po ay sumakabilang buhay. Pero mahaba yung proseso, nabot pa ng 10 taon at hindi pa rin natatapos. So, ibig sabihin, mahaba rin po yung, kumbaga, aantayin natin bago natin makita na nandito si Zaldico. Pero kanina po, Attorney, sinabi niyo po kanina, habang dinidinig yung asylum, meron pong guidelines doon, non-refoulement, if I'm not mistaken, na habang dinidinig doon, hindi natin pwedeng makuha at maibabalik sa country of origin ang isang asylum seeker. Pero ngayon po na tayo ay nag-aantay din ng, kumbaga, ng sagot mula sa Interpol dahil naghain nga po tayo ng request ng red notice. Kapag po ba yun ay lumabas, yun ba ay maaari ding gamitin ng Pilipinas para makuha si Zaldico o hindi pa rin? Hindi pa rin dahil nga kung nakaumang na po yung kanyang asylum petition, hindi natin alam. We can only guess right now kasi normally mag-rehistro ka muna, takes a few weeks and then that goes through an office because there's a specific body for France dealing with refugees and asylum seekers. Pero ang sinabi ko po, sa part po ng Pilipinas, dahil nga meron tayong dalawang tratadong nabanggit na relevant dito, ang kailangan po ng Pilipinas gawin ay ipagtibay po yung mga ebidensya patungkol sa money laundering. Kasi yun po sa tingin ko yung pinaka-mabilis at pinaka-malakas na kaso na maaari pong tingnan din ng European authorities o ng French authorities. Dahil unang-una po, yung pong sistema nila sa Europe pagdating po sa
European arrest warrant, hindi po kailangan dito ng double criminality, no? Lalo na pa kapag money laundering yung basis, ano? At meron na po tayong proceedings dito, may freeze orders na po yung ating Court of Appeals mula po sa request petition na inihain po ng Anti-Money Laundering Council, ano po. So kailangan po natin maghanap ng isang European state anchor. Kung ang allegation po natin meron pong organized crime na nangyari kasi ang flood control scam allegedly was not the handiwork of one person. Di ba? May mga iba't ibang mga miyembro ng legislatura na binahagi nito, DPWH, that's organized. So kailangan tingnan kung merong mga assets doon sa saan mang European country na galing po doon sa proceeds ng organized criminal network na po na iyan, ano? That's a good At point. doon po natin padadala yung request for mutual legal assistance under these two conventions. At pagkatapos po niyan, yung state na yun, kung ano man yun, Pransya ba yun, o Portugal, o Spain, or whatever, na mayroon pong assets si Mr. Ko, sila po yung mag-request, mag-i-issue po ng national arrest warrant, which can then be translated or transformed into a European arrest warrant. At yun po yung ihahain ngayon laban po kay Mr. Saldico. Kahit po meron po siyang petition for asylum, titingnan na po na ngayon ng korte, meron bang basehan yung kanyang asylum petition? Meron ditong malinaw na kaso on money laundering. Attorney, lumabas nga din po no, na maaaring gumamit po si Zaldico ng expired na pasaporte sa ilalim po ng international law. Posible ba? Makaka-apekto ba ito sa kanyang asylum application? Well, kahit nga naka-expire yung passport, kung meron siyang na-file na asylum petition, ano, dahil strict po yung rules ng EU. Of course, it's an immigration issue when you have a expired visa or an expired visa, passport. But if you have an asylum petition, your deportation or extradition for that matter may be very well be delayed, no? So yun po yung mga tinitingnan natin, kaya dapat talaga ipagtibay po ng ating pamahalaan yung pagbuo ng kaso for money laundering, kasi yun po yung fast track doon na maaring ihain kaagad at maari pong tingnan ng European authorities, no? Dahil meron tayong proceedings dito, meron na pong freeze orders, no? At meron na pong tumatakbong kaso sa Sandigan Bayan. So perhaps there's a need also to put together a case for money laundering, kasi under these two conventions that I had been mentioning, no? Union Convention Against Corruption and the UN Convention on Transnational Organized Crimes, these are the crimes covered. Plus, the EU has an embassy in the Philippines, no? So kung kailangan po natin ng tulong, ibig sabihin magpaturo po tayo kung anong proseso. Naandyan po yung embahada ng European Union sa Makati para tingnan natin, no? Para pong dumulog yung ating pamahalaan doon. Kasi tingin ko marami po tayong eksperto dyan, no? Na alam po yung pwedeng gawin. Right. Opo. Attorney, mabilisan na lamang po dahil wala na po tayong oras. Bakit po kaya sa France nang hingi po ng political asylum itong si Zaldico? Again, this is an informed guess, no? It's possible that doon siya unang pumasok sa the first state of entry, no? Kasi meron tayong na Dublin II regulations, and that set of regulations say you can only apply for an asylum in your country of first entry. Yun. Okay. Entry point. Okay po, marami pong salamat sa oras ninyo, International Law Expert Attorney Romel Bagares. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.